Hello mga ka-kitchen, itakhan po natin ang ating giniling na may special na pasas. Piniprep po natin ang mga garapon, tapos ibabantuan po natin yan ng mapaling ganun mamaya. So ito po ang ating pressure fanner. Ayan, nire-ready na po namin yung ating gamit. Tapos ito po yung kanyang jiggler. So tinanggal ko po muna yung weight ng pressure fanner natin. Ito po yung tubig natin mga besh. Lalagyan po lang po ito ng suka. 2 kutsarang suka. Tapos lalagyan po ng oil yung rim neto para hindi po dumikit yung ating seal. Bukas na rin. Ito po yung isahan natin. 2 kilo ng ginigiling. Tapos nire-ready po natin ang ating mga lalagyan. I-fill lang po natin yan, tapos maglalagay lang po tayo na 1/4 na head space. Ito mga mamshi, pag na can po natin, matatagal po ito kahit taon. Huwag lang po masisira yung seal. So, in-sterilize na po natin yung mga lids, pati po yung mga garapons. Meron po tayong funnel na cutting funnel. Nabibili po ito sa Shopee. Ilagay ko po yung link below. Ang sarap po ng luto ni Ate Dars ng giniling, kaya kailangan po natin yung ito-serve. Pwede po natin itong ipang negosyo. Pero kami po, ulam po namin ng 2 linggo. Diba? Sarap. Kain. So, game na po, madam. Ngayon, nag-ready po kami ng suka dito. May nakariabang po kaming suka at tissue. Mamaya, didinisin po natin yung lid bago po natin isara. Tapos naka-ready na rin po yung tubig natin, yung pressure tanner natin na may tubig. Ito lang po yung rack sa ilalim. Meron po yung suka. Tapos nilagyan po ng oil, itong lid rim ng ating pressure tanner. Kumuha lang po ako ng tinidor dito mga mams. Kuha lang po yung tinidor, tapos i-press niyo lang po yan. Ite-bubble para ba de-bubble. Hindi po natin pwedeng iwan yung bubbles dyan. Sisiksikin lang po natin. Kung ayaw pa rin po, halimbawa, isisiksik lang po natin yan. Para wala pong spaces sa ilalim. So, pupunuin lang po namin yung 5 itim. Lahat ng garapon, makakulangan kami ng garapon, kaya mag-prep pa kami ng ilang garapon. Ito na po mga kapati. Didinisin ko lang po yung ating space. Tapos, ito na po yung sopa natin. Meron pa ako ditong suka. Ididip ko lang po itong tissue sa suka. Tapos, didinisin lang natin yung rim ng ating giniling. Make sure lang natin na walang just dalawang platito. Sobra yung metin. Pabawasan ko lang to kasi napadami pong lagay ni bars. Hindi po pwede sasabog po yan pag sobra pong dami. Isasara po natin yan isa-isa. Nalagay takasya naman tong 12. Ayan. Kukumpletuhin lang natin to at may ulam na naman tayo ng 2 linggo. Ang madaling araw, nagugutom yung mga kasama natin sa bahay. Hindi na sila maghahanap ng tinapay. Magkanin na lang sila. Ayan, hindi kasya. Aktuhan lang. Hindi ko alam kung pwede to, pero pwede wala ito sila ng konti. Pero baka mas okay na. Dikit-dikit sila. Para hindi sila mabasa. Pero okay na. Siguro wala naman tayong nabasa ng nakaraan. Yan naman, sasara ko na to. Sarap po na.
Isasara ko na po ang ating panner. Tapos ilalayo po ng ating videographer yung kanyang video. Iaanggulo niya po. Tapos, kita nyo. I-make sure ko lang po na nakakalapat to. Tapos, yan. Wala. I-make sure lang natin na ano po yan. Tapos ito po, wala muna yung jiggler natin. Iaabang natin yung jiggler mamaya. Tatanggalin ko muna ito mamaya po yan. Papakuluan ko po muna ito hanggang lumabas yung steam. Pag lumabas na yung steam, tsaka natin ilalagay yung ating weight. Ngayon mga kabeshi, steady na po yung steam ng ating ngayon steady na po yung steam ng ating pressure fanner. Ilalagay na po natin ang ating weight. I-start pa lang po ang timer natin kapag umakyat na po ang ating pressure sa 10 PSI. Pero ito po, hanggang maabot lang po siya hanggang 9 PSI. Kaya magbilang ng processing time. Ngayon pa lang po yan mag-i-start ng processing time. Pag nag-iingay na po yung ating jiggler, mag-out po tayo ng 60 minutes processing time kasi maliit lang po yung ating mga zarapuan. Pag mas malaki po, mas mahaba po yung processing time. 90 minutes po. Ayan. Ayan, bubuksan na natin to mga beshi. Sana hindi lumalapit si nanay habang binubuksan to kasi maraming nag-zero na po ito. So, pwede na siyang buksan. Kapag may pressure sa mga beshi, hindi naman talaga siya mabubuksan dahil meron po itong safety valve. Tapos, pag binuksan niyo po, palayo sa inyo yung bukas para yung steam hindi po pumasok sa mukha niyo. Ayan, sits na po yan. Now, may nag-leak tayo na garapon, hindi po alam kung alin. So bukas, pag malamig na yan, titignan natin kung magsisira sila, ibig sabihin mag-snap yung ating mga garapon tapos sasabunin natin para malaman natin. Pegan, so ito na mga mare yung next day natin, mag-effort na natin, tapos check natin kung merong hindi nag-seal. Nagkaroon tayo ng siphoning kagabi, pero mukhang nag-seal naman lahat. So, gather lang natin to para ma-make sure na walang tapagas. Ito po siya ngayon. Ganda, diba?